Guys, good morning. So, I'm doing a quick video for a overview of a new package, okay? Kasi napansin ng mga new customers natin right now, or even yung mga existing customers natin na nagre-reorder sa atin sa shop natin, Facebook shop, um, yung packages natin for package A, which is yung parang top of the line natin na package, meron siyang A1 saka A2. So, anyway, yung difference nun, bro, sabi nila. Um, yung A1 guys is meron siyang kasamang ATX na PSU. Katulad nito. Yan, katulad niyan. ATX PSU na gold 1000 watts. So, yan yung kasama niya. Okay? Medyo mahal kasi yan guys compared with the server PSU. And alam naman natin na yung server PSU natin na 1200 watts na platinum, tayo nagsusupply. Kaya mura natin siya nakukuha. Wait lang. Pagtabihin ko nga sila. Medyo mabigat lang. Okay. So, ito yun guys. Ito yung main difference. Yung A1 is using this one. Yung ATX PSU natin. Yung A2 is using dalawang server PSU. Okay, pagpasensya natin yung cable management. This rig is actually due to be shipped out today. Kaya hindi ko na ayusin yan. Kasi di-disassemble. In-stress test lang naman natin to. Tapos di-disassemble. Then will be shipped to bandang Davao. So anyway, going back. So, yung main difference is yung PSU na yun. And yun lang yun. Basically, the same rig. Okay, same specs, same freebies, same mga inclusion, same remote support, okay, remote access support, same tutorials or guides or actually any help na you would encounter while starting your mining rig. Kasama na doon sa package na yun. Ang main difference is yung dalawang platinum 1200 watts. Yun lang guys. Saka of course, kailangan mo ng Pico. Okay, yung Pico na yan, yung 300 watts natin, yan. Actually, yung ganda na itong Pico na to, ang daming capacitors. 300 watts. Kinompare ko na yan with a smaller Pico na mas mababa yung specs. Video coming out very, very soon dun sa comparison ng Pico natin versus other na Pico na available right now sa market. So, going back, okay? So, ano naman yung difference, di ba? Kasi, mas mura ng 2,000 yung A2 versus yung A1, yung merong ganito. Kasi guys, ganito lang yan. Yung savings na nakuha by using, kasi mas mura yung server PSU, di ba? Yung savings na nakuha versus using this one, pinasa na lang natin sa clients. Okay? And ano yung advantages? So, yun naman, di ba? Okay, sige na, mas nakamura na ako, bro. Ano naman yung difference? Ano yung makukuha ko kapag A2 yung in-avail ko na package? So, ang advantage, of course, pag sa A1 is etong power supply na to, brand new talaga siya. Diba? May store warranty siya, local warranty siya, and pwede mo rin itong gamitin sa mga gaming PC mo in case na papalitan mo in the future. So, pwede mo siyang gamitin sa ibang use case. Sa server PSU naman, of course, walang server PSU na brand new. Huwag kayong maniwala kung may seller na nagsasabi sa inyo na brand new ang server PSU nila. Kasi guys, server PSUs are made to be used sa data center. Okay? Sa mga servers ni Facebook, Google, yung mga ganyan. Okay? Sa server sila ginagamit. Kaya, after naman nila magamit doon, or pinalitan, or nag-update ng model, then, ang ginagawa sa kanila ay sinuhugot, nire-repurpose, kasi yung mga components nito, guys, is napakamamahal. Pag binuksan mo to yung mga capacitor sa transistor nito, transistor tuloy. Mga capacitor nito, yung PCB nito, ang kapal. Yung mga components, talaga hindi tinipid. Tapos, yung design niya, kahit compact yan, talagang on par with the ATX. Actually, mas maganda pa nga kasi platinum yan eh. Ito gold lang. Okay? So, sa mga nagtatanong, yun, tatamaan mo rin yung efficiency. So, ilan percent ba yung difference? Mga 2 to 3%. So, depende kung gaano kalaki yung farm mo, gaano kamahal yung kuryente mo, ilang buwan or taon ka nagmimina, pwedeng malaki, pwedeng maliit yung 2 to 3% na difference sa efficiency. Okay? Ito yung maganda. Dahil 1,200 watts to, dalawa, di hamak na mas malaki siya versus yung 1,000 watts lang na ATX cold. Okay? I'm not saying this is not a good option. This is a very, very good option. But binibigyan ko lang din ng choices yung mga clients natin sa shop, yung mga naging tropa na rin natin kung paano sila makakatipid using server PSU and yung may Pico sa mga rigs nila. Alright? Ngayon, kung nakabili ka naman ng A1, wait lang, quickly lang. Kung nakabili ka ng A1, ay, pasayang naman, pare, nabili ko ng A1, yung ATX. Yung A2,
paano ko gagawin yun kung gusto ko magdagdag ng rig? Ganito lang yan, guys. Pwede ka naman A1, tapos magdagdag ka ng isang server PSU set kung napakalalakas ng card sa rig mo. For example, mga 3080 yung mga ginamit mo. More than 10 units na yung ginagamit mo na 3080. So, yun yun, guys. Pwede kang magdagdag naman ng PSU. Pwede mo rin i-spec out yun. I-message mo lang ako kung ano yung mga kailangan mong spec sa mining rig mo. Okay? So, recap lang, quick recap muna. Mas mura siya ng 2,000. Okay? Mas mataas yung rating niya, di ba? Platinum siya. So, of course, mas makakatipid ka sa kuryente. Tapos, yung tawag dito, makakatipid ka sa kuryente, mas mura, mas marami kang mako-connect na cables. Yun. Kasi breakout board niya, guys, ayan, 12 slots. Actually, meron pa nga tayo 17 slots na sold out lang, pero parating na yung next na batch natin. So, maraming cables kang malalagay katulad nito, di ba? Marami kang mabibiling cables kung gusto mo magdagdag for your GPUs kung more than 10 na yon. So, definitely masusulit mo yung gano'n niya. Okay? So, again, guys, same lang yan. Same lang ng support, same lang ng inclusions. Pwede mo pa rin idagdag sa mga existing rig mo. Okay? Mag-additional ka lang ng server PSU set. Pwede ka rin magdagdag ng cables. Okay? Mas efficient, mas maraming cables, and pwede kang magdagdag kung kinulang ka. Alright? So, if you're interested sa mga parts na nandito, make sure to visit yung links down below. Nasa comments yan. Pinned sa comments and also sa description. If you want to have me build your custom rig, your mining rig, or kailangan mo ng DIY parts, pwede ka naman mag-message din sa shop. So, we're nasa ECQ tayo now. Guys, alam naman natin, di ba? Dahil sa bagong variant, bagong flavor. Kaya medyo hirap lang tayo sa lead time ng mga deliveries kasi yung mga pyesa na delay din yung deliver sa akin. Pero very very soon mag-open tayo ng shop. A physical shop, pwede kang tumambay doon, gusto mo magkape, walang problema. And we're hiring more people sa team natin so we can produce more content din, mga reviews ganyan. And not only for mining cards but also for gaming peripherals and other components and GPUs. Crypto news, yung mga NFTs na yan, Axis, di ba? Crypto Blades, my DeFi Pet. Pag-uusapan natin yung mga yan. All those good stuff. So make sure you subscribe, hit the like button, and visit the page kung naghahanap ka ng parts for your mining rig and also your GPUs. Thank you guys for watching. Jomak here. See you on the next video, guys. Stay safe, guys.